Magandang umaga, purihin po ang Panginoon. Meron po tayong verse for today. Ang verse for today ay nandito sa Proverbs chapter 18, verse 20. At makikita po natin ang kahalagahan ng pananalita sa tama. Ang sabi po rito sa verse 20, I am reading the New English Translation Bible. No? From the fruit of a person's mouth, his stomach will be satisfied. With the product of his lips, he will be satisfied. Kung ating pong pag-aaralan yung practical use nito, ganito po pagkasabi sa Tagalog. Mula sa bunga ng kanyang bibig, ang kanyang tiyan ay napupuno. Sa ani ng kanyang mga labi, siya ay nasisiyan. Napakahalaga po ng tinatawag nating conversation. Pag ang conversation natin ay hindi tama, kadalasan nagkakaroon din ng hindi tamang result. Kung naalala nyo, yung sa English version, pakinggan nyo sa King James, yung verse 21, tinan nyo, Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Bigyan ko kayo ng example. Kung mahal nyo ang salita ng Diyos at laging lumalabas sa bibig nyo ay salita ng Diyos at ginagawa natin ang kalooban ng Ama dahil sinusunod natin, ina-apply natin sa buhay ang salita ng Diyos, hindi relihiyon. Hindi naman tayo against sa mga religious organization. Pero ang pinakamagandang guide para maging maayos ang ating buhay in practicality, sundin natin ang salita ng Diyos. Sabi rito, death and life is in the power of the tongue. Meron akong isang paalala sa atin ni Lord. Sa Proverbs chapter 21 verse 23, whosoever keeps his mouth and his tongue keeps his soul from troubles. Alam mo, mayroong mga tao na, sabi nga dito sa Tagalog, sino man ang nagbabantay ng kanyang bibig at dila ay nag-iingat na hindi makasali sa gulo. The best thing to do is to be quiet. When you have no business of building up a person, it would be wise to be quiet. Pag ikaw kinuwentuhan ng isang tao, huwag basta-basta ikikwento sa iba. Kasi lalabas niyan, talebearer ka. O ikaw yung chismoso, chismosa na nagkakalat. Kung mali, miski totoo, ano bang business mo para siraan ng tao? Ganyan ngayon ang nangyayari kahit sa politika, business, education. Sipin nyo, nagiging nawawala na yung gentlemanness ng isang tao. Lumalabas yung natural na hindi sila educated magsalita, barumbado. May mga tao barumbado magsalita, hindi naman kaya panindigan. Sila pa yung nagyayabang, sila pa yung miski magpakumbaba ka dyan, pag pinakita nilang hindi ka maayos, hindi ka makikibagay ka, at nagyayabang pa. Yan yung mga taong hangal, mga kapatid. No? Ngayon, kung babasahin naman natin to sa James chapter 3 verse 2, for in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man, and able also to bridle the whole body or control the whole body.
Pag ang tao hindi marunong i-control yung sinasabi, parang siyang barko na kung babasahin niyo yung buong chapter ng James, ang context dito, ang dila maliit na parte sa katawan, pero kaya niyang utusan yung buong katawan. Ang demonyo nga napapalayas sa salita ng Diyos. Magsalita ka lang in Jesus Christ's name by faith. Aalis yung demonyo yan. Pwede mo nga utusan ng demonyo, walang question eh. Pero ang tao, banatan ka, kung Kristiyano pa yun, banatan ka pa ng ibang verse, akala mo, napakabuti yung tao, minsan. Diyan mo makikita ang isang tao, bago ka magsalita, tanungin mo kung nakakasakit ka. Well, you cannot please anybody naman on the other side. Kung sabi nga nila, magsabi ka ng totoo, nagagalit. Huwag ka magsabi ng totoo, tuwan-tuwa. Para bang sinabi ang isang tao, ang ganda mo, kahit hindi, tuwan-tuwa. Pero sabihan mo, ang pangit mo, magagalit. Iba naman yun, no? Pero yun ang isang solid example. Kaya nga dito sa context ng chapter 18, gaya ng mga salespeople, kung ikaw, haharap ka sa customer, iinsultuin mo, hindi ang bibili sa'yo kahit mura yung product mo. Napakaswerte ng mga kumpanya o mga tindahan. Tindahan na lang. Dahil sa maganda mong ugali, minsan kahit nasabihin mong mahal yung tinda mo, bumibili sa'yo. Minsan ang customer na may problema, hindi na yung tindera o tindero. Pero may mga tao naman, pagtitinda lang para kumita, pero hindi iniisip kung ano yung feelings ng customer. Ito, tip sa mga salespeople, sa mga nagnenegosyo. A man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth, and with the increase of his lips shall he be filled. Parang call center. Few words, direct to the point, in a nice, timely manner of delivering your message across, mabubusugan tiyan. Kadalasan napopromo. Pero yung taong reklamador, maraming sinasabi na hindi naman related sa trabaho, more talk, more trouble. Less talk, less trouble. Sabi nga nila. No talk, worse trouble. Ganun sa call center, naranasan ko po yan. Kaya, pero hindi ibig sabihin naranasan mo sa call center, ay napakagaling ko na. Hindi naman ganun ang ibig sabihin. Pero we must be careful in speaking. Hindi tayo pwede mag-bless and curse using the same lips. Mahirap yan. Bless or curse. Kaya maraming tao, pagka nagbe-bless o curse, mag-ingat tayo. Sabi nga rito, when we bless and curse, hindi pwede yon, no? Teka, tingnan natin, ha? I-share natin last verse. Kaya yung mga ibang tao, kaya sinabi ni Jesus Christ yung, di ba, yung sa Matthew chapter 5, verse 44, ang sabi, but I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, pray for them who despitefully use you and persecute you. Hindi naman sinabi ni Jesus, magpauto ka, sabi sa Tagalog, datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong kaaway, idalangin ninyo ang inyong pagsisiusig. Yung ibig sabihin nito, huwag ka mag-bad mouth. May sumpayan. Tingnan mo, may mga tao, may mga naalala ko nun, na-experience ko, mahilig manira, mahilig tumingin sa mali ng iba, kalabas-labasan, siya rin pala yung babalikan. May mga ganyan tao eh. Aambahan mo yung aso ng may stick. Tatandaan ka niyan, kaya tuwing makikita ka niyan, tatahulan ka niyan.
Papagalitan mo pa yung asawa ko dahil doon sa aso namin. Eh, hindi ka naman inaano ng aso, aambahan mo. Mali yun, mga kapatid. Aminado tayo pag may mali tayo. Pero yung halimbawa, tama ka. Pag didiinan mo pa, gagamti ka ng masama, eh mapapaaway ka. Ang the best dyan, huwag ka na lang kumibo kung magsasalita ka ng negative. Minsan may mga tao pag nagsasalita, nakakalalaki. O tingnan mo sa Senado. Ngayon, hindi niya nagawa. Bibit-biting kitang palabas, hindi niya nagawa. Eh, meron din palaban na senador. Wala akong kinakampihan sa politics. Ang topic natin yung pagsasalita. Minsan yung pagsasalita, yan yung... Kaya ako, minsan sabi nga nung iba, nung nag-aaral ako, loner, walang pakisam. Kasi lahat ng klaseng tao na inkwentro ko na. Pagka gano'n, umiiwas ako, ayoko ng gulo, ayoko ng away. Pero pag pinroboko ko, palaban din ako. Dahil mature na ako ng time na yun. Tatrabaho na ako. Minsan magsasalita tayo, oy, ganito dapat gawin. Hindi naman hinihingi yung advice mo, nakaka-insulto ka ng kapwa, parang pinalalabas mo, napakagaling mo. Ikaw naman, kung ayaw mo ng unsolicited advice, say it nicely. Hindi yung mag-advise ka para papahiya yung tao, tingin ang treatment mo sa tao, bata na parang sanggol o parang kabataan na gano'n. Huwag gano'n, na-insulto yung tao. Buti kung may edad ka na talagang, bawa katulad ko, 60, parang kausap ko 22. Pwede ko sabihan yun. Pero kung bawa kakapwa ang edad mo halos 3 taon lang diferensya nyo, medyo may preno, no? Di lahat ng tao pag pinagsasabihan mo, welcome yung sinasabi mo. May time to speak, may time not to speak. I hope na bless kayo. Ang pinakamagandang gamitin ng ating mga labi is to bless people. To speak well of them rather than speak curses. Yung magsasalita ka po, malasin ka sana. Ang hindi nila alam, pag nagsalita ka ng malas, bumabalik sa'yo. Kasi order ni Jesus bless them that curse you. Pray for them that despitefully use you. Pagpalain ninyo ang inyong sumusumpa at ipinanalangin ninyo sa iyo'y lumalait. Mga kapatid, kasi pag nanlait ka, babalik sa'yo. Pero pag hindi mo nilait yung nanlalait sa'yo, hayaan mo lang, tahimik ka lang. Bumabalik Silence is better than talking a lot na nakakasakit sa ibang kapwa. Alam mo, pagka sa isang lugar, mararamdaman mo hindi ka welcome, magpaalam ka lang, huwag ka na magkwento ng kung ano-ano. Kasi they will not accept your explanation. You cannot satisfy their ears. Ganun ka rin, you cannot be satisfied by their explanation. Anong pinaka-the best? Be quiet. I hope na bless kayo sa sinabi ni Jesus Christ. Ang ibig sabihin ni Jesus Christ, lawakan mo ang iyong pasensya. Sa Luke chapter 6 verse 28, bless them that curse you, pray for them who despitefully use you. Maraming manggagamit. Ang pinakamaganda niyan, hindi retaliation. Pray for them. Kaya ako yung sinasabi na, ay si Vic naghihirap. Hindi ko tinatanggap yan. Hindi Jesus Christ name. Huwag ka na lang kumibo. The best yan. Tuloy ka lang maglingkod sa Diyos. I hope your day is pleasant. Thank you. God bless.